Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot muna ang like, subscribe at notification bell para updated kayo sa araw-araw nating upload sa isyu ng ating bayan. Magandang araw po sa ating lahat kung saan man kayo sa buong mundo, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na mga OFW. Kung anong oras yan sa inyo, magandang araw o tanghali ba o gabi ba doon sa inyo. Ito may reaksyon na naman tayo ukol dito sa bagong programa ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung sa DSWD at programa daw ito ni First Lady Lisa Marcos, itong Walang Gutom Kitchen Project o program ba ito? Anong tawag nito? Ito pakinggan muna natin para malaman natin kung ano itong proyekto na ito. Hindi ito restaurant, hindi rin fast food, pero ang foods parehong restaurant quality. Kamusta ang kain? Masarap ba? Okay lang po, masarap. Ayos lang. Ito ang bagong bukas na Walang Gutom Kitchen na mismong si First Lady Liza Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nagbukas ngayong araw. Prioridad ng Pangulo natin, Ferdinand R. Marcos Jr., bukasan ng kagutuman. So kung matatandaan nyo, yung program natin called Walang Gutom, yun yung food stamps na umaandar na, wherein we give supplemental food credits. Ang programa, tutulungan ang isang lumang batas na hindi pa napapatupad. Ito ang Republic Act No. 9803 o mas kilala sa tawag na Food Donation Act of 2009. Ang maiipong donasyong food surplus o sobra-sobrang pagkain mula sa mga pribadong kumpanya ipoproseso ng DSWD sa Food Hub. 700,000 food poor ang maaaring matulungan itong programang ito ng gobyerno, kauna-unahang food bank na pagtutulungan ng gobyerno at maging ng pribadong sektor. Dalawang problema ang masusolusyonan sa programang ito, ang kagutuman at food wastage. Kesa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito, kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan makakakuha ng pagkain araw-araw. Pero dadaan sa mga food experts ang irarasyong sobrang pagkain para masiguro na ligtas itong kainin. Masarap ba yung kinakain mo? Apo, Talaga? Kailan ka huling kumain ng ganyan? wala lang po. Maganda po dito eh. Nasa 80 tao nakakain ngayong araw pero pakay ng proyekto, makakain araw-araw ang mga itinuturing na food poor tulad ng mga street children, mga kababayan nating nakatira sa lansangan at kahit na sinong nagugutom. Basta nagugutom ka, pwede ka pumunta dito. Ang Walang Gutom Kitchen ay matatagpuan sa Nasdaqi Building sa FB Harrison, Pasay na dating isang POGO facility na nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Ating napakinggan kung ano itong programa na tinatawag na Walang Gutom Kitchen. Ito pala ay programa ng ating gobyerno sa ilalim ng pamamahala ng DSWD ni Secretary Rex Gatchalian at ng ating First Lady na si Lisa Marcos. Itong proyektong ito, isa sa mga layunin nito na wakasan ang kagutuman ng ating bansa. Ang tanong, ito ba ay masolusyonan ang kagutuman ng ating bansa na as of December 16, 2024, ang total population ng ating bansa ay umaabot sa 116,276,089 at ang target lang nito na mapakain itong 700,000 na tinatawag na food poor at kasama na dito yung street children, yung ibang nakatirang mga kapatid natin na doon sa lansangan o yung tinatawag na squatter na walang saktong kita pang araw-araw. Kung ating tingnan, effective ba ito? Para sa akin ito ay pananaw ko lang. Itong programang ito parang panakip butas lang. Kasi yung tinatawag na Walang Gutom Kitchen Project o proyekto o anong tawag dyan, nasa isang lugar lang, nasa Maynila lang. Ito ay isang programa na ano bang tawag dito? Parang anti-poor. Kasi itong pagkain na ito ay galing sa mga food company na kung tawagin natin ay pagpag. Ano bang tingin sa atin ng ating gobyerno? Lalong-lalo na itong namamahala natin ngayon. Ano ang tingin sa atin? Aso o baboy lang? Kasi itong pagkain na ito ay pagkain na ito ng aso at baboy. At dinagdag pa nila na ito ay dumaan bago dumating doon sa binyo na tinatawag nila na Walang Gutom Kitchen
ay dumaan ito sa mga eksperto. Madali itong sabihin pero mahirap itong gawin. Kasi may experience din tayo sa mga ganitong negosyo. Nako, napakahirap kasi kapag may natira-tirang pagkain, for example yung adobo, yung tinatawag na sikat natin dito sa Pilipinas na humba, may isa o dalawang piraso, kukuha ka dyan ng supot, yung tinatawag sa amin na silupin, at ilagay mo dyan. Hindi mo naman yan pwedeng i-separate na ang adobo o ang humba, ilagay mo sa isa lang na soup. I-rumble mo na yan lahat para makasave tayo sa supot. Itong programa na Walang Gutom Kitchen, ito ay napaka-epokritong programa. Bakit? Mas malapit pa sa katotohanan kung every barangay may ganitong proyekto. At saka may guidelines din na kung ikaw ay tapos ka ng kumain kahapon at hindi ka na pwedeng kumain ngayon. Kasi ang mangyayari dito, lalong-lalo na doon sa NCR o sa Maynila o saan ito nalagay, sa Quezon City ba? O saan ang lugar na ito na may maraming mga street children, may maraming mga tao na nakatira lang sa mga bangkita, mga squatter, ay hindi na ito maghanap ng hanap buhay. Kasi may walang gutom kitchen na. Doon na lang sila nakatira sa paligid ng walang gutom kitchen kung saan itong nabinyo. Napakasarap naman ng buhay sa mga ganitong tao. At saka, isa sa mga layunin nito na mabawasan daw ang kagutuman. Kung baga, isang bala, dalawa yung natamaan, yung kagutuman at saka yung food wastage. Ito ay tinutulungan daw ng batas na tinatawag na Republic Act 9803 or Food Donation Act of 2009. An act to encourage the donation of food for charitable purposes. Na-approve ito noong November 25, 2009. Under ito sa pamamahala ng ating dating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay authored ni former Senador Richard Gordon. Nagawa ito noong 2019 kasi dumanas tayo ng kagutuman noong panahon na yan. Kaya nagawa ito pero hindi pa pala ito na-implement. Ang daming batas ng ating bansa pero natutulog lang. Hindi ko nga alam ito na may ganitong batas na may Republic Act 9803. Nako, puro lang tayo gawa ng batas pero wala namang implementation. Yung tinatawag natin oversight committee or oversight implementation ng mga proyektong nagawa ng ating mga Kongreso sa lower house at saka sa upper house. Yung tinatawag natin na Senate. Para sa akin lang. Ito ang aking konklusyon sa proyektong ito. Ang target dito na mapakain ang estimated na 700,000 na food for kasama dito na ang mga street children. Ito ay hindi sapat. Bakit? Hindi bigyan ito ng budget ng ating gobyerno na samantala sa bago lang na-approve na budget ng ating bansa na yung ibang mga services, mga basic services na pangunahing pangailangan ng ating mga Pilipino, mga sambayan ng Pilipino, yung purpose kinuhanan ng 5 billion. Yung PhilHealth, zero budget. At saka yung EAP modernization, kinaltasan din. Bakit hindi dito nilagay yung ibang mga pera na para makatulong sa ating mga maralitang Pilipino? Kayo, mga taong bayan, tayong mga taong bayan, tayo ay makialam sa pangyayari ng ating bansa. Ito ay hindi lamang usapin ng mga opisyal ng ating bansa, ito ay usapin ng lahat dahil tayo dito ay apektado. Hanggang dito na lang, maraming salamat at God bless sa ating lahat.